Magkano nga ba talaga ang dapat na laman ng bank account mo kapag self-funded ang biyahe mo papuntang India? May minimum amount ba na hinihingi ang immigration? Alamin natin. Namaste mga ante, this is Kizzy, a Filipina living here in India, so let me be your India travel guide and a friend. First of all, alamin muna natin ang mga factors na makakaapekto sa financial capacity na ine-expect ng mga immigration officers. Wala silang iisang fixed amount na required, so tandaan na nakadepende ito palagi sa sitwasyon ng bawat travelers. Una ay ang length of stay mo. Simple lang ang logic. Mas mahaba ang length of stay mo, mas malaking budget ang kanilang ine-expect sa iyong bank statement para yan sa accommodation, pagkain, transportation, at iba pang daily expenses. Pangalawa ay ang economic standing o cost of living sa destination country mo. Kung mataas ang cost of living sa destination country, mas mataas din ang financial capacity na ine-expect nila na maipakita mo. At dahil India nga ang focus natin, may ipapakita ako sa inyong halimbawa ng bank balance na maaaring i-consider nila na healthy para sa isang self-funded traveler. Tandaan, hindi ito official ha. Sample personal idea ko lang ito para mapakita sa inyo ang could be considered na reasonable financial capacity. So, ayan, nakadepende sa length of stay. 1 week stay, so 33 to 46,000 pesos. 2 week stay, 53 to 79,000 pesos. And for 1 month stay, around 99 to 165,000 pesos. But wait, there's more you need to know. Mas maganda kung ang amount na yan ay na-maintain na sa account mo for at least the past 6 months. Hindi yung bigla ka na lang mag-deposit ng malaking halaga ilang weeks or araw bago ang biyahe. Bakit? Kasi kapag biglaan ang malaking cash deposit, mas questionable ang tunay mong financial capacity. Tandaan ninyo, hindi po sila doon nakatingin sa total remaining balance. Doon po sila nakatingin sa consistency at stability ng inyong bank balance over time. At para mas madali ninyong maintindihan, may ipapakita ako sa inyong example ng maintained balance sa bank account. So makikita dito na hindi ito bigla ang deposit, kundi maintained ang balance within a period of 6 months. Screenshot nyo na lang ito para ma-review ninyo at maintindihan ninyo kung anong ibig sabihin ng maintained balance. Tandaan ha, hindi ibig sabihin na ma-clear ka kaagad sa immigration dahil lang sa laman ng bank account mo. At hindi rin ibig sabihin na ma-deny ka kapag mas mababa ang laman ng bank account mo kaysa sa pinakita akong sample amount. Ang bank statement ay isa pa lang sa maaaring hingin bilang patunay ng financial capacity. Kasama rin sa kinakonsider ang travel history mo, purpose of travel, length of stay, return or onward ticket, accommodation details, at iba pang supporting documents na magpapatunay na genuine ang biyahe mo at kaya mong punduhan ang buong stay mo sa India. At huwag na huwag mo rin kalimutan na kailangan mo ng valid at approved na visa bago ka bumiyahe. Huwag basta-basta maniwala sa mga nagsasabi na free visa na ang mga Filipino sa India. Hindi po ito totoo. By the way, if you need assistance with your visa application, extension, conversion, exit permit, flight ticket, affidavit of support and guarantee attestation, or any other FRRO related concerns, feel free to send me a message. Save this video for future reference and don't forget to follow and subscribe for more India travel tips. See ya!